Ang binyag na tinanggap niya mula kay Juan sa Ilog Jordan na nagsasalamin ng katotohanan natin bilang mga binyagan upang tayo maging marapat sa misa, alina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong hakit, kaburihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Polvero
kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Dasal natin ang mga may sakit, katulad ni Leoncia, Adona, Teresita, Sister Terry, Sister Eva, Josephine, Mario, Roger, Julie, Julian, Rudy, Cherry, Myla, Faye. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nung binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, umabot sa kanyang Espiritu Santo at sinabi mo ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, ipinakilala ang lingkod ng Panginoon na puspos ng Espiritu at kinalulugdang lubos ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi nagtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy, hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan, ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumatawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairali ng katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila't marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya naririnig. Sa laot ng karagatan, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig, kamahalan, kapag siya'y nangusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigay, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Nununo siya roon bilang hari, walang hanggan.
Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Sa ikalawang pagbasa, ipinangaral ni San Pablo na si Jesus na Panginoon ng lahat ay pinagkalooban ng Espiritu Santo na siyang nagbubunsod sa Kanya sa paggawa ng kabutihan at pagpapalayas ng diablo. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan, nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta, ay narito dinggin niyo siya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapate. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi ko personally pagpupugay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo ninyo para sa ating bayan and of course para sa inyong mga sariling pamilya. Dami na rin. Salamat po sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, mga Navy, mga sundalo, mga pulis. Mabuhay po kayo.
Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Gaya ng sabi natin kanina, ngayon ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng pagbibinyag ni Juan kay Jesus sa Ilog Jordan. Clarification muna, hindi po ito ang biblical basis ng binyag natin, ha? Kapag may nagtanong sa inyo, saan makikita sa Bible ang binyag ninyo bilang mga Kristiyano? Huwag po natin ituturo ang tagpong ito. Hindi po yung binyag ni Juan ang pinanggalingan ng binyag natin, kundi yung binyag na bigay ni Kristo. Particularly sa Matthew 28 verse 19, nang sabihin ng Panginoon, "Go therefore and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Kaya, kapag binibinyagan ang isang tao para maging Katoliko, Kristiyano, yan ang narinig yung formula na sinasabi ng pare. Sapagat yan ang sinabi ni Kristo. Yan ang binyag na galing kay Kristo. Yan ang binyag nating mga Katoliko. Besides, ang binyag ni Juan ay hindi nakapagpapatawad, nakapag-aalis ng kasalanan sapagkat walang kakayanan na ganyan si Juan. Tanging Diyos lamang ang may kakayanan ganyan. Kaya ang binyag nating nakapagpatawad ng kasalanan ay galing kay Jesus at hindi galing kay Juan. Naintindihan po ba natin? Kung hindi, text-text na lang. Text-text na lang. Gayon pa man, yung narinig natin sa tagpo na pagbibinyag kay Kristo ni Juan, nagpapahayag sa atin ng katotohanang tinanggap din natin nung tayo ay pinyagaan. Namely, tayo pinanahanan din ng Espiritu Santo. Ikalawa, tayo dineclare din ng Diyos bilang minamahal niyang anak. Kaya sa binyag, nandun agad ang identity nating lahat bilang templo ng Espiritu Santo at minamahal na anak ng Diyos. Ang tanong, gaano natin na-appreciate ito? Gaano natin inaalagaan ito? Gaano natin nararamdaman ito? Sapagkat kung na-appreciate natin ito, kung inaalagaan natin ito, mararamdaman natin ito, napakalaki ng maidudulot nito sa ating pagkatao. Kung papaanong si Kristo, parang magiging ganun tayo. Malakas ang pananampalataya, hindi nagagapi ng anumang problema, maganda ang direksyon, o kayang kilos, o kayang pananalita, o kayang pagkatao. Kung talagang na-appreciate, inaalagaan natin ang identity ito. Ganun kahalaga ang identity natin bilang mga Kristiyano. No wonder, wala pa noong una, ito na ang favorite ni Satanas, na guluhin, questionin, at palitan ng ibang identity. Sipin po ninyo, bakit nagkasala si Eva at si Adan? Ano yung ginawang tukso ng Diablo kay Eva? Kainin mo ang prutas na yan upang maging katulad ka ng Diyos. Mga kapatid, si Eva at si Adan ay nilikha ng Diyos ayon sa wangis niya. They were created in the image and likeness of God. Sana naisip ni Eva yon. Sana yun ang pinangsopla ni Eva sa Diablo. Sana nasabi niya, niloloko mo ko. Ako'y kamukha na ng Diyos. Hindi ko kinakailangan kainin yung bunga na yan para maging kamukha ng Diyos. May identity na siya. Ginulong pa ng Diablo para magkasala siya. Isipin ninyo, yan din ang naging banat ng demonyo kahit kay Kristo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dito. Obviously, si Jesus ay anak ng Diyos. Pero, kinu-question ng demonyo, anak ka nga ba ng Diyos? Nakikita niyo yon? You see, we may find this strategy of the devil poor, bad, lousy strategy. Pero aminin man natin o sa hindi, ito ang madalas niya sa ating dinadali
at madalas naman tayong napadadali. We are permitting the devil to question, to replace, and even to destroy our identity. Sa papaanong paraan? Magbigay tayo ng ibang mga pangunahing halimbawa para dyan. Ilan sa atin dito ang naniniwala sa dyablo na ang identity natin ay nakabatay sa iniisip, sinasabi ng mga tao tungkol sa atin. Kaya anong gagawin natin? Gagawin natin ang lahat para matanggap ng iba. Bibili tayo ng kung ano-ano para magmukhang maganda, maayos sa kanilang mga mata. Mga kabataan, maninigarilyo, iinom, yung iba magdodroga pa para lamang maging in sa kanilang kabarkada, magpapatato, magpapahikaw kung saan-saan, magpapakulay ng buhok, bibili ng gadget kahit hindi pasok sa budget, bibili ng isang bagay kahit hindi kailangan, magmukha lamang maganda sa perception ng iba. You see, binebend natin yung identity natin sa perception ng mga tao sa paligid natin. Kahit nga po yung itsura natin Liban marahil sa mga kinakailangang iayos ang parte ng katawan para sa kalusugan, kung hindi naman para sa kalusugan, bakit babaguhin mo yung ilong mo? Bakit patatangusin mo? Bakit pasisingkitin mo yung mata mo? Di parang sinasabi mo, nagkamali ang Diyos sa pagkalikha sa'yo. Bakit mo ginagawa yan? Para magmukha kang maganda sa paningin mo at sa paningin ng iba? Hindi mo na i-consider nang likhain ka ng Diyos, yan ang ilong mo, yan ang mata mo, maganda ka para sa Kanya. Bakit iisipin mo at ilalatag mo ang sarili mo, ang identity mo sa mata ng Diyos, para lamang sa mata ng mga tao? Sa ibang lugar nga, yung matataba, ang tingin ng mga tao, sexy Nakita nyo na? Kaya walang pwedeng mapagkatiwalaan sa perception ng tao Ang pagkatiwalaan natin, kung anong tingin sa atin ng Diyos. And then what? Kapag na-reject pa rin tayo, bagamat ginagawa na natin ng lahat, kapag iniwan ka pa rin, kapag niloko ka pa rin, kapag you still feel being left behind, madidepress ka na. And you'll feel you will never be enough, when all the while in the eyes of God, you are more than enough. As sabihin mong hindi ka okay, hindi ka lovable, when in fact, for God, okay na okay ka, love na love ka niya. Ilan sa atin ang naniniwala sa diablo na ang identity natin ay nakakabit sa pera natin, sa talento natin, sa kasikatan natin, sa kapangyarihan, sa posisyon? Kaya kapag wala tayo ng mga ito, o kapag nawala na sa atin ang mga ito, magsa-self-pity na tayo? Kaya ako, alam po ninyo, itong mga nakaraang buwan, namamaster ko na kahit pa paano, okay na sa akin kahit tinutulugan ako pag nagsasermon ako. Dati hindi ko matanggap, tinutulugan ako. Lakas-lakas na ng boses ko. Pero ngayon, wala nang problema sa akin, halos yon. Bakit? Sabi ko, hindi ako yung ginagawa ko. Darating ang pagkakataon, tatanda ako. Darating ang pagkakataon, ganito na ang magiging pagsasalita ko. Mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo. Marami na nga antukin. Marami na siguro hindi makikinig. Marami na siguro mag-unfollow. Dapat okay lang yun. Dahil hindi yun ang identity ko. Yung iba sa atin, kinakabit ang identity sa sakit. Miyembro ko, father ng media. GMA7? Hindi po. ABS-CBN? Hindi po. May diabetes po ako. Yung iba sa atin, ikinakabit ang identity natin sa pagiging unique. Gay po ako. Lesbian po ako. Bipolar po ako. Bi po ako. Worse, yung iba sa atin, ikinakabit ang identity sa mga problema. Diborsyada po ako. Biyudo po ako. Broken family po ako. Loser ako. Broke ako. Na parang wala ng pag-asa.
Kaya hindi nakapagtataka, marami sa atin ang malungkot, unfulfilled, insecure. Hindi dahil marami tayong problema, hindi naman mawawala ang problema, kundi dahil hindi natin na-appreciate, iniingatan, pinapangatawanan ang identity natin bilang mga templo ng Espiritu Santo at minamahal na mga anak ng Diyos. Ano kung salat ka sa mga material na bagay? Kung nagsisikap ka naman, ibig sabihin, hanggang dyan lang ang gusto ng Diyos para sa iyo, para sa buhay na ito. Tandaan mo, tagapagmana ka ng kalangitan. Ano kung mawala ang mahal mo sa buhay? Hindi naman magkakabit ang buhay niyong dalawa. May plano pa rin ang Diyos para sa iyo. Ano kung nangyari ang mga bagay na ito, mga problema sa buhay mo? Anak ka ng Diyos, kakayanin mong lampasan ang lahat ng ito. Kahit nga yung malubhang karamdaman, kung magsisink in talaga sa atin, anak ako ng Diyos. Bakit ka matatakot sa kamatayan? Ang kamatayan ay kanyang napagtagumpayan. Marami tayong mga problemang malalampasan kung ito'y magsisink in lang sa ating kalooban. No wonder sa Bible, alam ninyo, may mga instances na binabago ng Diyos ang identity ng isang tao. I mean, mula sa pangit at mali niyang pagtingin sa sarili niya, papunta sa kung papaano siya tinitingnan ng Diyos talaga. Halimbawa si Gideon. Si Gideon ay takot na takot sa mga Midianita. Ang mga Midianita ang sumakop sa mga Israelita. Mas malakas ang puwersa, mas marami pa rin ang mga Midianita. Si Gideon, katulad ng ibang mga Israelita, natatakot. In fact, tumira na lang sila sa mga gilid ng mga kuweba. Aanis sila ng konti para kumain, pero papasok na uli sa mga pinagtataguan nila. Takot na takot sila sa mga Midianita. Until one time, kinausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. At ang address ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang anghel, Gideon, mighty warrior. Gideon, magiting na mandirigma. Magiting na mandirigma? Ano yun, Private Benjamin lang? Tago ng tago? Yun kasi ang pananaw ni Gideon sa sarili niya. Mahina siya. Hindi niya kaya. But the moment he saw himself as God saw him, with just a limited number of armies, he defeated the Midianites. Si Abraham, tinawag ng Diyos bilang Abraham. Ang ibig sabihin ng Abraham, the father of many nations. Tinawag ng Diyos si Abraham bilang Abraham samantalang wala pa silang anak mag-asawa kahit isa. At sila yung mga super thunders na 80 years old, 100 years old. Kaya at one point, medyo nagduda rin si Abraham. Nakagawa siya ng hindi maganda. Kasi by all indication, isip niya, I am the father of many nations. Ang tanda ko na wala pa akong anak kahit isa. Until he embraced such identity given to him by God. Doon lang unti-unti dumami ang lahi niya. Kaya tingnan natin ang ating sarili, hindi kung paano natin tinitingnan ito at hindi kung paano kung ano ang tingin ng iba sa atin. Hindi katiwa-tiwala ang tingin natin. Hindi katiwa-tiwala ang opinyon at tingin ng mga tao sa atin. Pagkatiwalaan natin ang tingin ng Diyos sa atin sapagkat siya ang may likha sa atin. Siya ang may plano para sa atin. Iwasan natin ang magkaroon ng identity crisis. Lagi nating tandaan, we are not losers, we are winners, we are victorious, we are not lost, we are found. We are not rejected. We are accepted. We are not incomplete. We are not insufficient. We are more than enough. We are not sick. We are healed. We are not poor. We are rich. Hindi tayo anak sa labas. Templo tayo ng Espiritu Santo. Anak tayong minamahal ng Diyos. Let that sink into your heart and to your mind. Para kapag tinutokso tayo ng dyablo na mag-give up, na mawala ng pag-asa, na malugmok sa lungkot, sa pag-aalala. Kapag tinutokso tayo ng dyablo na gumawa ng masama, mag-isip ng masama. Kapag tinutokso tayo ng dyablo na maingkit sa iba, yung ID natin na yan, templo ko ng Espiritu Santo, anak ako ng Diyos, isupalpal natin sa mukha ng dyablo.
Pero winawarningan ko kayo, nasabihin ng Diablo sa atin, pag ginawa natin yan sa Kanya, templo ka ng Espiritu Santo, anak ka ng Diyos. Come on, tingnan mo nga itsura mo. Alalahanin mo nga yung mga ginawa mo. Mas mukhang mag-ama tayo eh. Pero wag tayong patitinag. Sapagkat ang pagiging templo natin ng Diyos, anak natin ng Diyos, hindi nakabatay sa ating mga mabuting ginagawa. Isipin po ninyo, again, masasalamin sa pagbibinyag na ginawa kay Jesus. Ang tinanggap nating katotohanan ng binyagan tayo. Sinabi ng Diyos patungkol kay Jesus, minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. Hindi pa nagpipreach si Jesus sa puntong yan. Hindi pa siya gumagawa ng himala sa puntong yan. Hindi pa siya nagbubuhat ng krus sa puntong yan. Hindi pa siya nagpabata ng hirap sa puntong yan. Hindi pa siya ipinapako sa krus sa puntong yan. Pero kahit wala pa siyang ginagawang bonggang-bongga, sinabi na ng Diyos patungkol sa Kanya, minamahal kita. Ganun tayo. Ang sabi sa 1 John 4:19, bago pa natin siya mahalin, minahal niya na tayo. Sabi nga po sa banal na kasulatan pa, samantalang tayo makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. And Jeremiah 1:5 will tell us, bago pa tayo likhain ng Diyos, hindi pa tayo umiiral sa mundong ito, naisip na tayo ng Diyos, minahal, pinili na tayo ng Diyos. Kaya ang identity natin, hindi nakasalalay sa anumang mabuting ginagawa natin. Kaya ang identity natin, mananatili kahit ano pang kasalanang nagawa natin. Plus, alam ba ninyo na ang River Jordan pala, ang lowest river on earth. Lowest point. Kaya malapit na ito sa Dead Sea. Wala na talagang pupuntahang iba. At ang River Jordan, noon pa man, hindi na magandang itsura. Malabo, maputik, medyo may amoy. Kahit pa hindi dumatating pa si Kristo. So, kaya nga in the Old Testament, in the Book of Kings, ayaw maglublob ni Naaman sa River Jordan. Kahit na ketongin si Naaman, kahit na may kasalanan si Naaman, ayaw niya, nag-iinarte siya, ayaw niya sa River Jordan. Baho dyan. Sabi ni Naaman. Pero si Jesus, walang kasalanan. Si Jesus, kalinis-linisan, nagpabinyag kay Juan sa ilog Jordan, sa pinakamababang ilog, sa polluted na ilog. Na para bang sinasabi ng ating Panginoon noon pa man, in your lowest point, in your weakest point, in your worst point, pupuntahan kita. Sasabihin ko pa rin sa iyo, templo kita, anak kita. Bangon, laban, kaya mo yan. Tutulungan kita. Ngayon, kung hindi natin ito maramdaman, sinisigurado ko sa inyo, walang mali sa Diyos. Nasa sa atin ang mga kamalian. It's either marami tayong kasalanan or nagpapatalo tayo sa lungkot, sa takot, sa pag-aalala, kaysa tayo sumampalataya sa Kanya, kasalanan din po yan. So yun ang nagpapalabnaw ng ating identity bilang mga Kristiyano sapagkat nagpapatalo tayo sa Diablo. Pero hindi nawawala yung identity natin, ha? Nandiyan siya, ano yan? Templo ka pa rin ng Diyos. Anak ka pa rin ng Diyos. Kaya lang tingnan natin ang sarili natin. Baka nakakalimutan ninyo, nagalit si Jesus nang binastos ang templo, yung templong bato. Baka hindi natin ginagalang ang pagiging templo natin ng Diyos. Tamang mahal tayo ng Diyos, pero hindi lahat okay sa Kanya. Tamang hindi maaalis o hindi aalis sa atin ang Espiritu ng Diyos. Pero sinasabi sa Biblia, we can grieve the Spirit. Pwede nating palungkutin ang Espiritu Santo. Parang ganito lang.
Yung asawa mo, hindi magbabago yan. Yung anak mo, hindi magbabago yan. Yung magulang mo, hindi magbabago yan. Yung pagmamahal mo sa kanila, lalong-lalo na kung tunay talaga, nandiyan lang. Pero kapag may ginagawa siyang kasalanan, minsan manlalamig ka, di ba? Hindi ibig sabihin, nawawala yung pagmamahal mo at yung pagiging asawa mo para sa kanya, yung pagiging magulang mo para sa kanya, yung pagiging anak mo para sa kanya. It's just that, gusto mong iparamdam sa kanya, ayoko ng ginagawa mo. Hindi ako natutuwa. Hindi kita kukonsintihin sa iyong ginagawa. Baka nakakalimutan natin, ha? Ang sabi ng Diyos patungkol kay Jesus, nalulugod ako, natutuwa ako sa anak ko. Tayo'y templo ng Diyos. Tayo'y anak ng Diyos, mahal ng Diyos. Tanong, sa palagay ba natin, natutuwa ang Diyos sa atin? Kasi kung hindi natutuwa ang Diyos sa atin, hindi nga natin mararamdaman ang identity natin. Hindi mawawala ang identity natin, ha? Pero appreciate natin, alagaan natin, para mas maramdaman natin. Ito sanang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Makapangyarihan siya, walang imposible sa Kanya. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam niya ang sitwasyon ko. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo. Panginoon, salamat sa identity na binigay mo sa akin. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Tulungan mo po akong mapanghawakan ito. Pasensya na sa mga pagkakataon na sinisisi kita kung bakit hindi kita maramdaman, kung bakit parang ang layo-layo mo, kung bakit parang hindi ko ma-appreciate ang pagmamahal mo, ang pagiging anak ko ng Diyos. Nothing is wrong with you. Sa akin ang mali. Nandiyan ang mga kasalanan ko. Nandiyan ang nagpapatalo ako sa lungkot, pag-aalala, at sa mga iniisip ko. Panginoon, pasensya na. Mula ngayon, mas pangahawakan ko at mas aalagaan ko ang identity ko. Tulungan mo po ako. Hallelujah! Ihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Maniwalaan mo yan. Hallelujah! Ihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Imposibleng wala. Dahil anak ka ng Diyos at mahal ka ng Diyos. Kung lalapit ka kay Jesus, kung masasampalataya ka, kung masusunod ka, kung mas magpapakatotoo ka bilang anak niya, mayroong magandang nangyayari sa iyo. Hindi mo
mo kinakailangang magpakabuti para mahalin ka niya. Kinakailangan mong magpakabuti kasi mahal ka na niya noon pa. Yun ang mas mag-encourage sa atin, ang pagmamahal ng Diyos sa atin noon pa man. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang liwanag na ipinagkaloob sa binyag ay magningas ng maalab para magtulungan ng mga aba at kapuspalad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang mga bininyagan kay Kristo at pinahira ng langis ng banal na Espiritu ay maglingkod bilang isang simbahan sa daigdig sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang lahat ng bibinyagan sa araw na ito ay lumaki at mamuhay bilang mapanagutang Kristiyano na hindi tuwali kundi mapagmahal sa katotohanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang tayong natitipon bilang mga binyagan ay maging kasangkapan ng paghatid ng mabuting balita at ng pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang mga yumao ay makahati sa pagkabuhay ng Panginoon, yamang sila'y nakahati sa kamatayan ni Kristo noong sila'y binyagan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Yumuko tayo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Tulungan mo po kaming maging totoo lagi sa identity namin. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagkaalay.
salamat sa biyayang natanggap. Pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay. Ang alak at tinapay at pagsaluan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Tanggapin ang aming alay. Ang alak at tinapay at pagsaluan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Tanggapin ang aming alay. Ang alak at tinapay at pagsaluan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo po ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya ang kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana
Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahan at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan po ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo,
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo pong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaneya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento.
Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa mga dukha at abang, ang mabuting balita sumasakin ang Espiritu ng Diyos. Sumasakin ang Panginoon upang ipahayag ang gagawin. Pagliligtas ng Panginoon. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyak at tapi na sila'y lalaya. Sumasakin ang Espiritu ng Diyos. Sumasakin ang Panginoon upang ipahayag ang gagawin. Pagliligtas ng Panginoon. Hiniran niya ako upang ipahayag sa mga dukha at abang ang mabuting balita. Sumasakin ang Espiritu ng Diyos. Sumasakin ang Panginoon upang ipahayag ang gagawin. Pagliligtas ng Panginoon. Sumasakin ang Espiritu ng Diyos. Sumasakin ang Panginoon upang ipahayag ang gagawin.
Pagliligtas ng Panginoon. Pagliligtas ng Panginoon. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa iyo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. At sa iyo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilang. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Bira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa pagtangkilik niyo sa ating religious store, sa Trinity na Crown, sa mga nag-aalay na alkansya, sa mga nag-share ng ating mga live masses, at sa nag-share din ng ating mga reflections, ng mga recorded. Salamat po sapagkat kasama din ng mga tumutulong sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit nakakatulong tayo ng malaki at ng marami sa mga nangangailangan. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at last again. Let's sing. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears in